Hi, shout out Jeremy's TV at sa lahat ng viewers. Thank you sa lahat sa inyo sa suporta ninyo sa amin. Mag-iingat kayo and God bless you. Malaking karangalan po para sa akin ang ipakilala ang isang leader na kahit kailan ay hindi tayo iniwan sa gitna ng laban natin sa pandemya. Ang isang leader na tunay na nagbigay ng pagmamahal, malasakit at kalinga, lantigit ang ating kaagapay sa oras ng ating pangangailangan. Ang batang galing sa hirap ng sumika, ang batang Maynila, Yeme Iskandar! We were fucking man, Mars pero broke pa rin. Race cars at mga dope na women. Wala ka dyan, pwede mo na makakunin. Magandang gabi! Don't panic! We were fucking man, Mars pero broke. Natatawa ko kayo ngayon. Nay, huwag mong sasagat ha. I love you! Mga minamahal kong lola at lola. Special mention lang ha, yung ating mga senior citizen. Yan ang pinaka-spoiled sa akin. Mahal na mahal ko yung mga yan. At sa inyo, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, balita ko, kanina kasi kami ni Chi, nasa District 6. At nalaman ko, alas 6 pa lang ng gabi, nandito na kayo. Alas 5. Eh di wala nagsaing. Nila ako na kaldero mo na. Nakipagmarites kay Europe. Eh di, hindi pa kayo kumakain. Di ba? Taras na kami, hindi pa kumakain. Hindi pa kayo kumakain? Okay, mag-alala, lilipas si Gigi. Steady lang kayo dyan sa gateway. Okay, durin nyo, mahirap tumayo dyan, ha? O, kami, maraming beses na rin kami nakatin ng rally. No? Hindi lang dahil kami kandidato, hindi kami rin importante. Mahirap tumayo. Masakit sa litig. Pero, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, mga lulot lola ko, pumanatag naman kayo, hindi namin sasayangin ang gabi na ito para kayo'y konsumihin. Wala po kayong maririnig na panira dito. Wala. Dahil ako personal kong paniwala, hindi mo naman kailangan hilahin ng paan ng ibang tao para ikaw umangat. Tama ba? Eh kaya lamang, nakakalungkot isipin na kung anong init ng panahon, siya na rin init ng kampanya. Mainit ang panahon, mainit ang kampanya, yung dalawa, mainit din sa akin. Ako na lang lagi ang topic sa Ninoy at saka sa Paco Arena. Ako ay naalmusal. Ako tinatangal yan, hapunan. Yung isa naman, nakisali pa. Ako pa pinupulutan sa inuman. Hindi na lang sila magsabi kung anong gagawin nila. Hindi na lang nila sabihin kung anong ginawa nila. At hayaan natin ang taong bayan ang maghusga. Malapit na. 13 days na lang. Handa na ba kayo? Talaga? Kaya lang, baka matukso kayo. Umuulan ng 1,000 ngayon. Saka 5 kilong din na. Nako, kaliwat kanan. Pero ito yung akin lang.
tirahin niyo, baka may tumira pa ng iba. Tama ba? Una-una, hindi niyo naman hiningi. Binigay sa inyong kusa. Tama mali? Basta pag umulan ng AX, umulan ng tupad, umulan ng akap, di bali kayong magpaakap, huwag lang kayong magpapaaki. Sayang din naman yung tupad. Gawin mo, ano ka? 3 bulik? 5,000? 3,000? 6,000 ha? May nagkapukulan. May size dito, may 3 rito. Eh niyo, wala kahirap-hirap. Tupad? Kukuha ka lang ng wali sa may picture. Ayos na bulo-bulo. Eh pero naman ang taong bahay niyo. Kaya kunin nyo lang ng kunin. Basta ako, panatag ako. Although, bawal na yan ginagawa nila. Yung sa ninay-ninay na yan, sa pako-pako arena, yung patawa. Sa totoo lang, bawal na yan eh. Di ba? Pero ako okay lang. Bakit ako panatag? Bakit? Nay, tay. Eh matatalino naman ng mga taga-Maynila. Alam niyo naman kung sino ang tapat at totoo. Tama ba? O, nay, tay. O etong pinakapatid ko, mahal na mahal ko itong mga to eh. Ako'y sinisingil lang noong October 9. Ako daw ay walang utang na loob. O diba, noong October 9. O sige na, tay, buti lang sa akin yung marinig. Una, ano ba ang paniwala ko? Ito personal ko lang paniwala. Ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Yan, paniwala ko yan. Habang buhay yan. At ang utang na loob, hindi mo kailangan sigilin. Kailangan binabayaran ng kusa. O, ngayon, ako po, sa akin rin marinig, ay may utang na loob kay Danny Lacuna. Alam niyo yan. Hindi ko yan itinanggi. Hindi ko yan kinubli. In fact, bilang pagdalao na ang utang na loob kay Boss Danny, inaruga ko naman ang kanyang mga anak. For 20 years, 20 years. Patingin po natin ha, at hahayaan ko mamaya kayong mag-usga. Kung marunong ba tayong lumingon sa napagkakautangan natin ng utang na loob. Una, Philip Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Nakaupo. Pangalawa, Lay Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangatlo, Dennis Lacuna. Nakaupo? Nakaupo. Pangapat, asawa ni ate, Dr. Fox Pangan. Inappoint ko ng Manila Health Department Head. Nakaupo? At may awa ang Diyos. Sa tulong nyo, nakabalik tayo. Yan ang una kong tatanggalin sa City Hall. Bakit, Yorme? Galit ka ba kay Doc Fox? Hindi. Mga, ito i-address ko sa mga bata. Mga bata dito. Sa mga kabataan dito, itanong ninyo sa inyong lolo at lola, nanay at tatay, yang Manila Health Department na pinamumunuan ng asawa ni ate na si Fox Pangan ang nagpahirap sa mga matatanda natin dito sa Maynila. Bakit? Saan ka ba naman nakakita? Health center, kailangan naka-online schedule ka pa.
Wow! Ano, St. Luke's? Eh, paano kung wala kang cellphone? Paano kung wala kang load? Paano kung hindi ka marunong online? Ano na nangyari kay nanay? Alam na. Tama ba? Kung hindi pa ako tumakbo, hindi nila ititigil ang online schedule health center. But for 2 years, hirap na hirap yung mga matatanda natin pumunta sa health center. Hindi ka naman sigurado kung may gamot eh. May sungit pa minsan. Bakit naman lang yan? Ito naman. O, iyon ang dahilan. Hindi dahil ako'y galit, kundi pinahirapan ang mga taga-Maynila. O, ilan na sila? Panglima, si ate. Nakaupo? Upo. Ilan sila? Happy? Hindi masaya. I swear to God, masaya ako. Bakit? Yung hindi napagtagumpayan ni Boss Danny, sa tulong nating lahat, napagtagumpayan ng kanyang mga anak. Ngayon, kung sila ay naging mabisa sa kanilang tungkulin sa taong bayan o hindi, ay hindi ako para umusga. Taong bayan ang mag-uusga. Tama ba? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot ko po, opo. Bakit? Pilipino ko. Ganun talaga tayo. Hindi ko na pwedeng baguhin ang pagkakao ko dahil sa kakulangan ng iba. O kaya naman, meron lang akong pakiusap sa pamilya nila. Baka naman kung po pwede, sa ibang bagay na lang ako tumanaw ng utang na loob. Bakit? Eh, may utang na loob din naman ako sa taong bayan. Kung wala ang Diyos at wala kayo, wala din naman ako sa kinalalagyan kong yun. Ngayon, masama naman ba na tugunan ko at dinggin ko yung panawagan ng taong bayan? Eh, yung taong bayan na sumisigaw na, bumalik ka na. Bumalik ka na! Bumalik ka na! Bumalik ka na! Hindi masyadong nakasab, baka masigawan ka. Bumalik ka na naman! Panood nyo? Panood ko din. Ano ko mapapatigil din? Nagagalit. Eh bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Bakit nila pinangungunahan ng desisyon ng taong bayan? Hindi naman nila pag-aariyan. Pag-aariyan ng taong bayan. In fact, Nay, Tay, mga lolo ko, mga batang Maynila, ang leader as a matter of universal rule, any leader, ang isang leader, dapat siyang pumanatag at hindi kailangan mangamba kung ginampanan niya ang tungkulin niya sa mamamayan na nasasakupan niya dahil kahit hindi na siya makita ng taong bayan, ibuboto siya ulit ng taong bayan. Tama ba? Nagagalit. Nagagalit. O ano ba ang sinasabi? O, tingnan ninyo. Ano sinasabi? Si Yorme, maraming iniwang... Ika nyo, nagpunta talaga kayo. Nahuli. Huli kayo walang tulong. Okay na yan. Hindi nyo may hinihingi. Binigay sa inyo ng pusa eh. Tama ba? O, real talk tayo. George Farm Mafia. Real talk na. Tay! Taas
ang kamay ng may anak dito. May anak kayo. May anak kayo. Dito. Kapag walang nakakain ng anak nyo, gagawa nyo ng paraan. Wait. Talaga? Iraraos nyo? Gagawin nyo lahat. Makatawid yan. Di ba nga kapag gagawin sa Bombay kumakapit? Tama mali. So gagawin nyo lahat bilang isang ama, bilang isang ina, may rouse lang ang nag-i-house nyo mga anak. Tama? Yan din ang ginawa ko bilang ama ng 2 milyong Manileño noong panahon ng pandemya. When you elected me as your mayor in 2019, wala kayong narinig sa akin na sinisi ko yung sinundan ko na walang iniwang pera. Wala. Checkin ninyo. Hindi ko tinuro ang daliri ko sa mukha ng iba. Anong ginawa ko kahit wala tayong pera? Bakit? Nag-mayor ako eh. Ginusto ko yun eh. Di kargado ko na lahat ang responsibilidad ng opisya ng iyon. Tama mali? Nagmubulgagad tayo. Anong una kong ginawa? Nilinis ko Maynila. Nangadugyot ang Maynila. Dinisiplina ko ang tao. Umaayos tayo. Umaaliwalas tayo. Kinakalawit ko mga talongges. Sila Eddie, sila Patty. Lahat yan. Yung mga talongges yan. Hanggang madaling araw. Nagkaroon ng gobyerno sa lungsod ng Maynila. Umaangat na tayo. Lumilipad na tayo. In fact, you can Google it. Yung ginagawa sa Maynila na paglilinis, yung ginagawa sa Maynila na pagdidisiplina became a national policy ng DILG. Anong ibig sabihin nun? Ipinatutupad sa buong bansa yung nangyayari sa Maynila. Umaangat na tayo, lumilipad na tayo, bigla tayo nabundol. Boom! Tanis. Ano nangyari? Nagkaroon ng pandemya. Tanong, mahuhulaan ko ba na magkakapandemya? Anong masamang epekto ng pandemya? Wasak ang ekonomiya. Walang ekonomiya, walang hanap buhay. Walang hanap buhay, walang trabaho. Walang trabaho, walang pizza. Walang pizza, walang chicha. Tama mali? Magla-lockdown. Takot na takot ang tao, baka magka-COVID sila. Magla-lockdown. Takot na takot ang tao, baka magutom sila. Ano sinabi ko? Hindi naman ako nag-public. Sa Facebook ko, in-address ko ang publiko. Ano sabi ko? Mga lolo't lola ko, mga batang Maynila, pumanatag kayo. Huwag kayong mag-aalala. Huwag tayong magkagulo. Basta, pag ako wala nang maibebenta, wala nang mautangan, nakita nyo ito relo na City Hall, ipatatas ako to kay tambunting makaraos lang tayo. Sinabi ko yun eh. Bakit? To assure the people that things will be done in whatsoever form it may be. Ay, loko. Napa-English na rin yun. Pero totoo. O, ano naging epekto ng bagay na yaon? O, kayo, hanggang dyan, sa Kodli, dito sa harapan, dito sa Nangka, kayong lahat, nangaparito, ng mga nangabuhay. Ay, kasi ibang gusto ko patay na eh. Nagta-COVID eh. Pero kayong lahat na naparito at nakikinig sa kanya-kanyang tahanan. At least, masasabi natin lahat dito sa Maynila nung pandemya,
walang nagutom sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Buwan-buwan may food box. Mayaman, middle class, mahirap. Per family, not household. Ibig sabihin, itong isang highball, 3 pamilya, 3 food box. Tama mali? Natanggap nyo? Nakuha nyo? Yun ang kwento. Yung kwento, lagyan natin ng kwenta. 700,000 families times 1,000 pesos per family. No magka? Patay na. Daming zero. 700 million pesos. Malaki pera? Malaki? Times 8 months. 8 times 7. 5.6 bilyong piso. Malaki? Sobrang laki. Saan napunta ang 5.6 bilyong pera ng taong bayan? Inutang ko, pinagbentahan ko, chinicha, niluwa. Gone with the wind. Pero tanong, nakain natin? Naramdaman natin? Natanggap natin? Buwan-buwan may food box, hindi pa nga nauubos yung siya, dumarating na naman yung isa. Tama mali? Oh. Nay, tay, hindi ko pa binabanggit yung pinamigay na tigwa 1,000 pesos na kaka. 700 million plus 5.6, no magka? 6.3 billion piso. Nay, tay, mga lolo't lola ko, taas ang apo, may apo o anak na nag-aaral sa public school. Ayan, tisigo. Tisigo. Okay, may mga tisigo ko. Ayan, okay. Public school. Okay. Nay, tay, pandemic, lockdown. Ano sabi ni Secretary Liling Briones? We will not and will stop the face-to-face classes. Tama mali? Yung nanay, yung tatay, namumroblema na naman, nabubulyong na naman. Bakit? Wala ka ng mga chicha, bibili ka pa ng tablet. Pero hindi! Hindi! Bakit? Sa Maynila, ang mag-aaral sa pampublikong paralan, may tablet na nakuha. Tama mali? Sino ang bumili? Si Yorme? Hindi. Pera ng syudad ng Maynila. Tama? May tablet ka na, may internet ka pa. Tama mali? Si teacher, 10,300 teachers. Bumili tayo ng 11,000 laptop. Si teacher, may laptop na, may internet pa. Walang tosgas si ma'am, si sir, walang tosgas si nanay, si tatay. Nakatawid ang pag-aaral ng ating mga anak noong pandemya. No magka? 1 billion pesos. Tablet at laptop. Magkano internet? 300 million pesos. Tanong, natanggap nyo? Nagamit ang anak nyo? 1.3 plus 6.3. 7.6 billion piso. Dalawa pa lang ang pinag-uusapan natin. Chicha at eskwela. E paano pa yung remdesivir? Tocilizumab, molnupiravir. Daang-daang libo ang halaga ng isang gamot. Mabuhay lang ang isang pasyente na may COVID-19 na taga Maynila. Nay, tay, paano yung Sinovac? Paano yung AstraZeneca? Ano yun ako laway? By the hundreds of millions. Tanong, napakunahan ba tayo? And I'm gonna tell you, nandito ang isang testigo. Senador Bongo, nung nagkabakunahan sa Maynila, dito sa PGH kasama si Senador Bongo. Maynila ang nauna
sa bakunahan. In fact, ang bakunahan sa Manila, 5-5. Sa mall, sa eskwelahan, sa health center, sa CDO, sa Luneta, 24 oras ang bakunahan sa lungsod ng Maynila. Tama ba? Nabakunahan tayo? Nauna ba tayo? Tayo. St. Luke's, wala ng COVID bed capacity. Chinese General, wala ng COVID bed capacity. Lourdes, wala ng COVID bed capacity. Lahat ng private hospital, wala ng COVID bed capacity. Pero sa Maynila, chill lang tayo. Bakit? May Manila COVID-19 field hospital sa Luneta. At ang testigo ko na naman, Senador Bongo. Ang galing ng gabi dito. Kasi kami nagkapilay ko niyan eh. Dahil ito, pinahiram sa atin ni Pangulong Duterte yung Burnham Green, yung tapat ng Luneta Grandstand, ang Tomosgas City of Manila. 300 million pesos. Tayo, kuminto ba gobyerno? O, kinatag, Condominium 1, Condominium 2, Binomdominium 1, Basek Community, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence, mga pabahay sa lungsod ng Maynila or what you call in-city vertical housing program. Tayo, i-address ko naman ito sa mga matatanda. Tayo, ang dami nyo ng eleksyong pinagdaanan, tama mali? Tama! Marami ng mayor sa Manila o sa buhay natin, tama mali? Tama! But for the first time, kayo nakakita, mayor ng Maynila, may pandemya, nagpapagawa ng masisilungan ng pamilyang Madaleño sa ating mundo. Rosario Almario Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Albert Elementary School, 10-story fully air-conditioned public school. Manila Science High School, 10-story fully air-conditioned public school. Magsaysay High School, noong ako'y umalis, 5th floor na. 3 years na kung wala, 5th floor pa rin. Anong dahilan? Hindi ko alam. Pero garantisado ko, yung mga binanggit natin pagawaing bayan, naganap 2 years lang, may pandemya pa. Tayo, bagong ospital sa Baseco. 3 years nang tapos, 3 years nang sarado. Ba't ayaw nila buksan? Cheche Boreche, kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam niyo yung kesyo, masarap yan sa pandesal. Dahil pagka gusto, maraming pagtamad, maraming iba na ha? Tamad na. Oh. Tayo, 10-story fully air-conditioned bagong ospital ng Maynila na may MRI machine, na may CT scan machine. Bakit hindi nagagamit ng utaw? Hindi ko po alam ang sagot. Tanong, Yorme, mahal ba yan? Opo. Magkano? 1 milyon? Hindi. 10 milyon? Hindi. By hundreds of millions ang halaga niyan. Bakit ko yan binili? Pagkamahal-mahal pala. Tayo, ang mayaman kayang magpa-CT scan, kaya magpa-MRI dahil meron siyang ECME, meron siyang 30, easy sa kanya. Yung mahirap, kahit may 30,000, hindi magpapa-MRI. Bakit? Ipakakain na lang niya yan sa pamilya niya. Tama mali? Kaya yung mahirap, ano nakukuha? Himaspirin. Himaspirin. Gagaling. Gagaling ko rin. May tapik ko sa YouTube. Ito! Kaya ko yung binili para mabigyan ng patas na laban yung pobre. Dahil sa mayaman,
Wala yan. Pipit yan. Pipitsubin yan sa kanila. Sa mahirap, malaking bagay yan. Tama, mali? Oh, Nay, Tay. Noong isang buwan, nag-cutting ribbon. Yan, sa Pedro Hill Residence, San Sebastian Residence. Ang sabi nila, sila daw ang may gawa nun. Wow. Pero, yung pinagpagawa nun, inutang ko, kasalanan ko. Ano, tinira niyo? Pa-share naman. Sa mga busy yan, ha? Nagtataka ako. Araw-araw na lang, magpapatawag. Pag-iintayin kayo ng 4 hours, 5 hours, para bigyan kayo 1,000 at 5 kilong bigas. Ano sasabihin? Utang dito, utang dyan, utang dito, utang na yan. Mga bata, linawin ko sinabi ba? Utang, ina, yan, bawal magmura. Hindi ba? Oh, Nay, Tay. Ang sabi nila, mali daw ang ginawa ko. Mali daw. Mali daw eh. Pagbigyan nyo na, nagbibigay naman ng 1,000, may 2,000 pa kami sa minsan. Total, kwentuhan lang. O sige, mga taga 5th District, Nay, Tay, mga lolo't lola ko, mga batang, ito po ako, sa harapan ninyo. Ano sabi nila? Ako daw ay mali. O sige, kung ako ay mali, edi mali din sila. Bakit? Kasama ko silang gumawa nun. Tama! Tama ba? Tama! Sino ba ismer ko nun? Mali pala eh. Bakit ninyo ko inotorisa? Mali pala eh. Bakit ninyo niratipika? Mali pala eh. Bakit ninyo inaprubahan? Dati, nung natutuwa ang tao, dumadamba pa sila sa food box, kanyang-nyang pa sila. Tama, mali? Ngayon, ako na pinakamasama. Wow! Yan ang tapat at totoo. Pero, ngayon ako, sa totoo lang ha, ito kidding aside. Maaaring pamisa-misa, binibiro-biro ko. Pero sa totoo lang, ito po ako sa harapan ninyo. Pinaninindigan ko ang ginawa ko. Kung yun ay mali, hahayaan ko kayong humusga sa Mayo 12. Pero for the meantime, ito ko sa harapan ko. Sa lahat ng inaakusahan, ako umaamin. Bakit? Mahirap maging ama. Mahirap maging ina. Mahirap maging magulang. Tama! Lahat isasalya mo, pati plancha, ventilador, transistor, pupunta ka kay Tambunting. May mairaos ka lang sa pamilya mo. Tama, mali? Pero at least, ako, naririto sa harapan ninyo, makapaglalakad ako mag-isa. Kahit anong oras ng gabi, kahit pinito di ora, isa lang ang masasabi ko. Matangos ang ilong ko, nakataas ang noo ko. At least, masasabi ko man lang, salamat sa Diyos, nakaraos ang batang Maynila noong panahon ng pandemya. O Nay, Tay, batang Maynila, mga lolo't lola ko, bago lumalim ang gabi, Babalik ka na! kaya kumakain eh. Babalik ka na! Babalik ka na! Hindi pa ba kayo naantok? Gutom lang. Nay, tawa ka ng tawa dyan, gutom ka, puro hangin na dyan. Huwag mo yung pubugayan na yan. Matanong ko po kayo ngayon. After everything said and done by me, matanong ko po kayo, gusto niyo pa ba akong bumalik?
Eh, baka sinaturot-turot nyo na yun. Hindi nga. O sige, sige. Picture ko yan, ang bata ko pa dyan. Oh, alam ko niya, Paga Daisy. Daisy 9. Ay, pare ako dyan, mga bitching ko na ako dyan. Angel na walang langit. Anyway, teka. Uy, teka muna, bago ako magtuloy. Total, napamit naman na ni Congressman Bagatsing kanina. Uy, salamat sa inyo, ha. Lumabas yung Okta survey kanina. Overall, 63%. Yung isa, 18. Yung isa, 16. Thank you. Hey, gusto ko lang mag-thank you. Pero yun, numero lang yun. Ngayon ko gusto malaman. Tingnan nga natin kung totoo yung survey. O, sige. Kapag pag hindi yung feel, okay lang. Taas ng kamay na gusto ko bumalik. Walang charutan ko, ha? Promise! O sige, babalik na tayo. Ngayon, Yorme, ano naman ang gagawin mo sa amin pag nakabalik ka? Exactly. That is the question should be answered. Why? Kasi yung kanina, kwento na may kwenta. Tama mali? Yun ay nakaraan. Eh kung babalik tayo, ano naman ang gagawin ko sa kinabukasan? Tama ba? Madaling salita sa English, moving on. Kayo muna tatanungin ko. Nay, tay, napapansin niyo ba parang dumudugyot ulit ang Maynila? Talaga? Saan ka ba nakakita? Nay, tay, pinadala sa atin truck panghakot ng buhangin. Kasi hindi na ipasok nyo sa oblo yan, kung magkakasya, yung taas-taas pa. Tapos, hindi pa takda yung oras. Pupunta ka sa Quiapo. Ang gawin mo? Huhulaan mo. Anong oras darating ang basura? Ang iaagi sa matanda, ang taas, naputas. Balat. Ayun na. Buti sana, maswerte yung mga kabataan ngayon. Meron kayong kasilyas. Kami, nung araw, ang ibang nanay nyo rito, malamang makaka-relate at sa kanulan nyo. Nung araw kami, Sharon Cuneta. Balutin mo. Mainit-init pa. Lalagay mo sa cellophane. Yung pinagbilyan ng tamban, kagalugong, alam mo yan? Matapos sarap, bubuhol mo. Anay. At least may ano ako rito, may kabanding ako rito. Hindi na marirelate ng ibang bata yun. Kaya yung mga wake up sa amin, may pakasang nakaraan. Puro ganas-gasan na natin namin. But you know, that's like, Nay, Tay, sige, nandiyan na yan. We move on. Nay, Tay, may awa ang Diyos, sa tulong ninyo, nakabalik tayo. Lilinisin ko ulit ang lungsod ng Maynila. Pangalawa, Nay, Tay, napapansin nyo ba? Lagi na naman tayo laman ng GMA7 News, ABS-CBN. 5-5 na naman ang krimen sa Maynila. Nagbalikan naman si Edith Pati. Mga tulongges dito. Nagbalikan. Primo snatcher, broad daylight, hold upper, tumpukan ng laban. Kahapon yan. May pinatay na chairman sa Maynila. Oh, sa tampamin nyo, jeepney driver, dinakma yung pera. Wala lang. Sa Arken, sa amin sa Tondo, bubuksan yung kotse, makikipagagawa sa bag. Yung truck driver, aakatin ng mga tulongges. Kukulatain yung truck driver para kunin lang yung cellphone. Walang gobyerno.
Mga adik! Bago na kayo ah! Balik na ako. Sige na yan. Masama yan, may chemical yan. Joint Star Mafia. Real talk lang mga man. Meron akong bars pero broke pa rin. Pero, ako na yan. Ako minsan, hindi naman ako ano po eh. Alam niyo naman minsan magaspang ako. Because I grew up in a top neighborhood. Wow. Having said that, kaya yan? Oh, minsan na, ito, I challenge anybody. I challenge anybody. Mi solven, hindi ko tinikman. Dahil bakit? Nakita ko na ugali ng adik eh. Saan ka nakakita ng adik? Hindi binigyan ng pera ng nanay niya. Hinulog yung nanay niya sa hagdanan. Hindi ba naman ulol yung mga yan? Hindi ko daw kaya ako medyo nagkukulo ang dugo ko dyan eh. Tigilan yan. Steady lang kayo dyan. Onay, tay, may awa ang Diyos sa tulong ninyo. Yung pangalawa kong gagawin, ibabalik ko sa inyo ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno na ulit sa lungsod ng Maynila. Katulad na lang, mga nanay ko, di ba sinasabi niyo sa amin to? Di ba tayong mahirap, huwag tayong maging dugyot. Di ba tayong mahirap, makapamuhay tayo na may kapanatagan sa buhay. Tama mali? Ibibigay ko sa inyo, dahil nagawa ko na dati, gagawin ko na lang ulit dito sa lungsod ng Maynila. Pangatlo at panghuli kong gagawin, MBN, Minimum Basic Needs. Ano yan? Housing, Education, Healthcare, and Jobs. Yung nakita nyo. Totoo ba yung nakita nyo? Nag-exist? Nagawa? O yun ang tutuloy ko. Eh bakit yun ang gagawin ko? Eh yun ang ginawa ni Lee Kuan Yew. Yun ang ginawa niya eh. MBN. Pagpapataas ng antas ng pamuhay ng tao. Nagawa ni Lee Kuan Yew. Sino si Lee Kuan Yew? Prime Minister ng Singapore. Ano ang Singapore 50-60 years ago? Dugyot, patayan, droga, kaliwat kanan. Pero dahil sa isang taong nanindigan, nasaan ngayon ang Singapore 50 years after? Maganda ba? Maunlad? Maunlad? Sino ka po ng Singapore? Wait, Istigo. Maganda yung Singapore? Sino ang gusto makita Singapore? Taas ang kamay. Umpisa nyo na, gabi na. Onan, tay, gusto nyo ba yan? Housing, education, healthcare, and jobs. Why? Ang pamilya may masisilungan umulat umaraw. Yung tatay, nanay magtatrabaho dahil may trabaho. Yung anak susok pa sa eskwela dahil maayos ang paralan. Nagkasakit ang pamilya, may maayos na ospital. Kapatid, pakinabang ba yun sa tao? Magastos yun. Magastos yun. Gusto niyo yun? Gusto niyo ituloy ko yung ginawa ko na? So, yun na po ang gagawin ko. Ano pa gagawin ko? Wala na, uwian na po. Kasi yung mga pailaw, yung mga yan, ano lang yan eh, betchin lang yan eh. Yung pampasarap lang. Pero yung tunay na rekado is paano mo patataasin the quality of life. Yung kalidad ng pamumuhay at antas ng tao. Kaya nay, tay, gusto niyo po ba ako talagang bumalik? Ngayon, bago tayo matapos, pwede ba ako mag-request ng isa? Isa lang. Isa lang request ko. Yung iba, ako nang bahala. Nay, tay, pwede ba straight?
Charot-charot na ako. Nakakalata na ako. Hindi nga. And I'll tell you my reason behind it. And there's logic. Tayo. Dalawang grupo lang ang pagpipilian nyo. Dalawa lang. Unang grupo, Yorme's Choice. Matamis. Yung kabilang grupo, Lady's Choice. Ito yung sabi mo. Ayoko manira. Pwede ba Yorme's Choice na lang tayo? Huwag niyo na akong haluan ng kontrapelo. Totoo lang. Pag kontrapelo, mas tapat yan sa partido nila kaysa sa tao. Totoo lang, real talk lang. Gusto niyo bang bumalik ang gobyernong mabilis kumilos? Then I need them. I need them. Ngayon, pag merong tumulong kay Sito, ako na mangungunyat para sa inyo. Sagot ko na. Dito to. Papanindigan ko na sila. Oh, pwede? Promise? Uy, pakasa ko. Pagtapos ang eleksyon, bibili ako ng dividendaso. Bubuksan ko yung gitna niya kung may prueba ba kayo. Ha? Nagtotoo yung 5th district. Oh, nagtotoo kayo sa pangako nyo sa akin ngayong gabi. Oh, pagtapos ng eleksyon, ako naman ang sinigay niyo. Pwede? Promise? Yorme's Choice is right? Nandiyan yan. Check! Borromeo! Padre Espiritu! Attorney J.B. Hison! Norma Ignacio! Seth Laureano! Mon Yopanco! May Flores ba? Wala. Lahat may bilang. Pwede? Promise? Oo. Babalik ko na yung issue. Sa aking birthday ko. Babalik. Gusto mong dahil yung side? Nakaning joke ko eh. Lolo na ako. Nakuha niyo ako, sariwa pa ako. Sining-sining niyo. Medyo totoo lang. Ito bago ko tapusin, share ko lang sa'yo. You know how much I love you? Punta lang, pagkukwentuhan lang naman yung simsiman. Ito totoo, kidding aside. Did you know, noong pandemya, 3 buwan akong hindi umuwi ng bahay. Three months. Not a single night. Not a single day. Inuwihan ko pamilya ko. Sa city wala ko natutulog. That's how much I love you and I dedicated my life to you. Ayun ba Bulaching? Kasi siyasat yun. Alam mo sa city hall yun. I love you. Siyasin pa yun Tay, ito naman. Congress, dalawa lang ang pagpipilian ninyo. India o China? Bagatching o bagatching? But, kidding aside, gusto ko lang malaman. Kung totoo, taas yung kamay nyo. Kung hindi naman, okay lang. Sino sa inyo na servisyoan ng kabaka? Talaga? Talagang pang matanda Hindi ibig sabihin, because of through the years, it's been like what? Thomas, 40? 40 years, Kaya tay, pwede ba ibalik natin na servisyo ng kabaka? Amado, Bagatching! Yung vice mayor ko may asin pa Mukha lang siya 19. Naintindihan nyo na yun. Takwa rin sa buyan. But she's a graduate of political science. So she knows the job.
or she knows how the government works. Kasi nagsistudy ko pa rin, government. Tama, mali? Tama! Ay, siya naman, graduate ng Lasal. Wow! Dahil ko yan. Ha? Ako graduate ako ng Ateneo. Ayaw mo niwala? You want proof? My English is good. But I need cash. Ateneo dito mo. Oh, now, but kidding aside, siya ay aral sa kanyang ama as being presiding officer ng Sangguniang Panglusod. At siya ka-distrito niyo. You should be proud of her. Gawin natin Vice Mayor, Chi Atienza. Ilan ang senador na puputuhan? 12. Ilan ang nakita ninyo ngayong gabi? Oh. Ngayong gabi? Oh, pinuntahan tayo? Tama ba? O di labing isa na lang ang hanapin ninyo. Meron na tayong isa. Tama ba? I mean, do I make sense? Naputo nga tayong hindi natin nakita. Tama ba? Pero ako, tisikong buhay. Yung Malasakit Center. Yes. Totoo yun. I was there. Sa PGH. Ito, sa Manila, meron yan. Tondo Medical. Jose Reyes. San Lazaro. PGH. May Malasakit Center. Na itinatag siya. Na pinakinabangan ng mga taga-Manila. Kaya 12 naman ang senador. Pwede ba? Bahala na muna kayo sa 11. O, pwede ba? Tulungan natin si Senador Bongo. Ayo'y bigla ko na pa 8-8. Well, tulungan din natin si Rodante Marcoleta. O ngayon, meron tayo nagpunta rito. Ito, apo ng ninong ko. Ninong ko po si FPJ. Kaya po ako talaga sumama kay Grace po nung tumakbo siyang presidente. O dahil ninong ko naman si FPJ. O ngayon, nadilili ka na apo. O sila mayroong party list. FPJ party list. Ryan. Nay, promise your next choice straight. Aasa ko. And as I have always been doing, or lagi ko namang sinasabi ginagawa, I always tell you my strength. But at the same time, I always tell you my weakness. Sabihin, lagi akong kwentas klaras sa tao. Alam ko yung kalakasan ko, alam ko yung kahinaan ko. At mauulit yung maririnig ngayong gabi. I cannot do it alone. I need them. I need you. Because if all of us here, Manileños, if we come together, we can make Manila great again. Magandang gabi. Pagpalain na kayo ng kung may kapal. Maraming salamat sa oras na pinagkaloob niyo sa amin. Sabay-sabay natin sigaw. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno Domadoso at Vice Mayor G. Atienza. Higit po ng ating po mga Yorme's Choice sa panguna po ni Councilor Che Moramelio, Councilor Bobby Espiritu, Councilor Adorni J.B. Hizon, Councilor Tom Mac Ignacio, Councilor Sam Lauriano, Councilor Moni Bambo at Congressman Amado Balaksi. Maraming salamat dito, Senator